Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawan tayo ng pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayaang masidlak sa ligalig. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy sila sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan, sa silangan ng Betel, at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan, ang lahat ng tao
na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol ninihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing ng mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong katahilan sa iyong mata. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halina't alisin ko ang puwing mo? Gayong katahilan ng nasa mata mo, mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing at katahilan sa gayoy, makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing sa iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Isang kaibigan, pagising niya po sa umaga, pupunta agad yan sa kanyang paboritong puntahan. Sa isang malaking salamin sa kanilang sala. At araw-araw kinakausap niya po ang kanyang sarili. Maganda ko kaysa aking kaibigan. Mahusay ako kaysa aking mga kasamahan. Ako'y magaling sa lahat na bagay. Isang araw, tinanong niya po ang kanyang sarili. Ano kaya ang kanyang mukha after 5 years? After 10 years? After 20 years? Ang sabi po ng aking kaibigan, mas lalo akong gaganda sa iba. Mas lalo akong gumaling. At lalo ako maging mabuti kaysa aking kapwa. Sa ating pong mabuting balita ngayon, mabigat
yung sinabi ni Jesus, huwag tayong humatol sa iba para hindi tayo hatulan ng Diyos. Sa pagtama natin sa iba, huwag po nating sabihin na tayo'y mas mabuti, mas okay. An action moved by love will produce something good. An action moved by evil will hinder the flow of blessing. So let our love and care move us. There is only one judge, at ito'y walang iba kundi ang Diyos. Sa pagtatama po natin, huwag nating isipin na mas magaling, mas marunong tayo, at mas mabuti. Hindi po ito gawain ng isang anak ng Diyos. Sa kalagitnaan po ng ating mabuting balita, our gospel for today is about critique of hypocrisy. Bago mo tanggalin ang puwing ng iba, sigurado wag ng puwing sa iyong mata. In effect, our gospel is all about credibility. In order for you to be able to judge others, brothers and sisters, you must first credible. Ibig sabihin, ikaw mismo ay walang bahid tungis. Ikaw mismo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ikaw mismo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Buhay na saksi ang salita ng Diyos. Una, maging credible tayo sa ating ginagawa at sa ating sarili. Kaya po mabigat ang hinihingi. Bawal at bawal humusga ng kapwa. O anuman ang kagandahan na mayroon tayo, gamitin natin ito para itaas ang dignidad ng ating kapwa. O anumang mayroon tayo na biyaya mula sa Diyos, gamitin natin ito sa tama. Dahil ito ang nais, ito ang kagustuhan ng Diyos sa bawat isa. Ang buhay po ay bigay ng Diyos. Ang buhay po ay masaya, maganda at mabuti at banal. Huwag nating pabigatin ang buhay ng iba. Amen. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang musga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahabaging Ama, dinala namin sa iyo ang mga panalangin at mitiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Malay kapatid, upang paghahay natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katungo at kapiling nung lahat ng obiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalinga ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang saminang banal para sa iyo. Pinagtisang inot sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Yun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan.
Inabot siyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin kapatid naming nameline may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Yan din lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ni kagaling na utos at toro ni Jesus na paidatin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Idulin namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay mo aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad ang mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, nagpapahiwatig ng iyong pagkikiisa sa tanang naritong nagipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong simbayanan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumaykeng taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.